Ano ba talagang dahilan ng pag-resign ni Mayor Magalo bilang advisor ng Independent Commission for Infrastructure? Biglang nagbitiw ngayong gabi si Baguio City Mayor Benjamin Magalong bilang Special Advisor ng Independent Commission for Infrastructure or ICI. Wala pang 2 linggo yan mula nang italaga siya sa posisyon. Nag-resign siya ngayon effective immediately. Sa kanyang pahayag, binigyan din ni Magalong na ang mga anunsyo mula sa Malacanang ay taliwas sa mismong kondisyon ng kanyang appointment. Anya, ito'y nagpapahina sa mandato at papel na pinagkatiwala sa kanya. Dagdag pa ni Magalong, may mga sitwasyong nakapaglalagay ng duda sa tunay na kalayaan or independence ng ICI dahilan para hindi na raw siya makapagsilbi ng may integridad. Pero ginit ni Magalong, kailanman ay hindi niya pinabayaan at hindi niya papabayaan ang pangunahing responsibilidad niya bilang alkalde ng Baguio City. Bago pa man malaman ng publiko ang resignation ni Magalong, kanina sinabi ng Malacanang na kilikilala nilang ambag ni Magalong sa investigasyon ng anomalya sa flood control projects. Sa kabila niyan, hindi raw gugustuhin ni Pangulong Bongbong Marcos na makaligtaan ng alkalde ang kanyang mga kababayan sa Baguio City. Ito raw ang dapat niyang unahin at hindi raw kailangang ubusin ni Magalong ang oras niya sa ICI. Ayan. Ang totoo, mga kabunyog, mga kababayan, bago pa nag-resign si Magalong, marami na kasing lumabas na mga balibalita na tatanggalin siya. Maraming mga lumabas na balibalitang na tatanggalin siya bilang advisor ng Independent Commission for Infrastructure. Una, tandaan natin, hindi naman member ng Independent Commission for Infrastructure si Mayor Magalong. Siya ay advisor lang dito. Bakit nabalibalita na tatanggalin siya? Actually, galing mismo sa Malacanang, si PBBM ay nagbigay na ng instruction sa kanyang legal team o legal counsel na ma-advisean siya ng maayos kung mayroon bang illegal o unconstitutional sa pagkakatalaga kay Magalong bilang member o advisor ng Independent Commission for Infrastructure. Dahil nga, mayor siya ng Baguio City. Sa atin kasi, sa konstitusyon at sa batas, kapag na-elect ka sa isang posisyon, hindi ka na pwedeng humawak ng iba pang posisyon. Bawal po yan sa konstitusyon at sa batas. Maliban na lang kung ang posisyon na yun ay ex officio position mo. Pero kung hindi yun ex officio position, hindi pwede. Kaya lang, ang pwedeng lusot naman dyan, hindi naman siya member noong Independent Commission. Siya naman ay advisor. Kaya yun naman yung pwedeng lusot diyan. Kaya lang mayroon pa rin daw mga legal na mga loopholes yung pagkaka-appoint na yon. Kaya gustong malaman ni PBBM o ng Pangulo ano ba talaga? Mayroon ba siyang problema sa ganun o wala? Kaya inatasan niya ang legal team niya na pag-aralan. Nakarating yun kay Magalong. So para kay Magalong, ang tingin niya doon, may plano ng sabihin na nating sibakin siya. Tanggalin siya bilang advisor. Kaya hindi niya na hinintay. Ang sabi ni Mayor Magalong, alam ko na may planong tanggalin ako. Mayroon akong honor, mayroon akong respeto sa sarili ko, hindi ko nahihintayin yan na tanggalin ako. Yan yung sinabi ni Mayor Magalong. Ano ba kasi talaga ang mga nagiging issue kay Magalong bukod dun sa legal question nga na posibleng unconstitutional ang pagkakatalaga sa kanya? Ang sabi ng Malacanang, halimbawa yung tagapagsalita ng Malacanang, si Yussi Claire Castro, ang sabi niya, parang napapabayaan na ni Magalong ang kanyang trabaho bilang mayor ng Baguio City. At hindi daw papayagan ng presidente o ni PBBM na mapabayaan yung trabaho niya bilang mayor dahil lamang sa pagkakatalaga sa kanya bilang advisor ng Independent Commission for Infrastructure. May iba naman na nagsasabi na hindi nasusubrahan na rin ang trabaho ni Magalong kasi advisor lang naman dapat siya. Hindi naman siya dapat napaka-aktibong gumagampan ng mga trabaho bilang member ng Independent Commission. Hindi naman trabaho yan niya na kumbaga lahat ng meetings o lahat ng gawain ay nandun siya.
Lumalabas kasi mas aktibo pa siya doon sa mga members ng Independent Commission for Infrastructure. So mayroong nagre-react na parang hindi na advisor yung ginagawa niya. Parang ano na siya, lead investigator na. So yan, mayroon ding mga nagsasabi na hindi, nandyan yan, puprotektahan lang niya ni Magalong ang mga Duterte kasi pro-Duterte yan. So marami ng samut-saring issue tungkol kay Magalong. Talagang binabato na ngayon ng mga issue si Magalong. Kaya ang sabi ni Magalong, hindi ko nahihintayin pa na ako'y tanggalin kasi natutunugan niya naman daw na anuhin siya. Kaya nag-resign na siya. Yan yung kumbaga kaysa sa sabi niya, maging intact pa naman yung kanyang honor, yung kanyang dangal. Pagkatao, ayaw niya na mawala ang respeto sa kanya. Kaya siya lang, resign na lang siya kaysa kung ano-ano pang mga issue ang lumalabas tungkol sa kanya. Pero ayon kay Mayor Magalong, ang malinaw, hindi niya pinababayaan ang kanyang pagiging mayor ng Baguio City. Pangalawa, kahit na hindi na siya member ng o kaya advisor ng Independent Commission for Infrastructure, tuloy pa rin ang kanyang laban o advokasya laban sa korupsyon. Yan po ang malinaw na sinabi ni Mayor Magalong. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.